Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 10:02 ng umaga. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Okay, magandang umaga Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning, Philippines. It's November 29, 2023. Ako, isang araw na lang at matatapos na po ang buwan ng Nobyembre. December month na po, no? Sa isang araw, team. Good morning sa'yo, partner team. Good morning kasamang Dennis at good morning sa mga tagapakinig natin sa Radio Pilipinas 2, 918 AM. At syempre, sa ating panel sa Master Control, si Miss Roxanne Wamel at si Sir Ma'am Nida Ereskine Soriano. Hindi ko kasi Yes. makita kasi yung PC nakaharang eh. Pero good morning. And syempre sa mga lolas transmitter, good morning. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, partner team. Ako po si Dennis Hilanga and Timothy Tapales, sa ating partner, para po dito sa panibagong kwentuhan, usapang volleyball dito lang po sa Spikers Net. This Wednesday morning, ano? Alam mo, team, matatapos na lang yung taon, no? Ilang araw na lang magpapaalam tayo sa year 2023. Pero hindi pa po natatapos ang volleyball action dito sa Pilipinas dahil nga may i-host bukas hanggang sa araw ng Linggo, December 3. Ito pong Volleyball World Beach Pro Tour. This is the first time na magdadaos ang Pilipinas ng isang challenge. Challenge Category, no? Na competition. Kasi last year meron tayong beach volleyball Pero world, pero yun. futures yun yung pinakamababang level. So medyo umangat na tayo. Level up mismo. Yes, so, bakit naman hindi, team? Kasi nga mga Olympians, mga Olympic champion, world champion ang magtatagisan sa Sun Court bukas hanggang sa Linggo yan. Tapos yan, syempre isa po yan sa mga ating tatalakayan dito po sa ating programa. At mamaya pakikinggan din natin ang panayam kay beach volleyball coach or Philippine team coach Joao Luciano Kyoday. At natapos na rin ang PNVF Challenge Cup. Sino ba ang nag-champion sa men's and women's division? Ating alamin po mamaya. At eto, team, no, dalawang laro na lang halos ang natitira dito po sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Malapit na matapos yung konferensya. Yes, so at hindi pa po naglalaban etong dalawang pinakamainit na koponan sa PBL. Ang sister teams, Creamline Cool Smashers at ang Chocomucho Flying Titans. No, hindi pa sila sila yung una. Ay, hindi sila pala. Sila. Match. Hindi, I mean yung sa semis. Sa semis. Kasi parang mag-aaroon ng
mukhang may chance na Sila na yung magharap. makaabot ng finals eh. Mainit parehas, no? Oo, Parang, mainit masyado. Etong 9 games yung kanilang streak. So, oo. Itong Creamline, wala pang talo, samantalang yung Chocomucho, mula nung natalo sila sa Creamline, hindi na sila natalo. Puro panalo na ang ibinibigay ng Chocomucho sa kanilang team. yes, so mamaya po ating himay-himayin din itong PVL. At natapos na rin po ang UAAP Beach Volleyball sa men's and women's competition at UST pa rin ang pinakamalupit dyan. Ihati din po ni Timothy ang ating mga balita sa iba yung dagat sa syempre sa sport pa rin po ng volleyball. Kung saan kasamang Dennis meron ng bidding process para sa Under 17 World Championship at saka yung sa 2025 Women's World Championship na hosting din. Ayun ang mga ibabalita natin sa international news ngayon. So, abangan nila yung mga nakalatag ng mga balita dito, tunghayan nila sa ating palabas ngayong araw ito sa Spikers Net. Ngayon. Yes, tama ka dyan, team. So, let's get the ball rolling, no? Unang spike na po tayo. Dito nga sa Volleyball World Beach Pro Tour, no? Kasi nga ito, ayon sa Philippine National Volleyball Federation, Olympic and World Champions at top-ranked athletes ang maglalaban-laban sa Philippine leg ng prestihiyosong Volleyball World Beach Pro Tour na magsisimula sa isang qualifier. Oo, bukas. qualifier muna. So, ano ho yan, ang mga maraming players ang maglalaban-laban for dun sa main draw. No? Kasi, kumbaga, kasi sobrang dami ng mga participants natin. Kailangan dumaan sila sa series of qualifiers. And bukas ho yan gagawin. Tapos, after nun, mag-aaroon ng main draws. Yun na yung pinaka-main competition. Yan po ay gagawin sa 5 world-class sand courts sa Nuvali, sa Santa Rosa, Laguna. No? Kumbaga, pinaglaanan talaga ito ng panahon at ng syempre ng pondo at ng magandang lokasyon para magdaos ng ganitong klaseng beach volleyball tournament. Alam mo, team, maganda kasi beach volleyball siya, pero since we are on the holiday season na, Christmas season na, malamig-lamig na yung klima. Diba? Yung halumigmig ng hangin sa umaga at sa hapon. So, maganda hong manood. Hindi na ganun kainit. Yes, yung panahon doon, lalo na nasa kapatagan yung... Yes, sa ano po yan, sa south. At maganda yung lokasyon yan sa Nuvali, Yung Nuvali, isang bustling area diyan po sa Santa Rosa. Maraming mga magagandang tanawin, no? Pwede kang mamasyal, mag-shopping, no, habang syempre, pero huwag niyo kalimutang manood nitong World Beach Pro Tour. Sino-sino ba, team, yung mga kasama dito? Reigning champion lang naman, Anders Moll at Christian Sorum ng Norway, no? Sila po yung nagbabanner o yung nangunguna dito po sa men's division para po sa 4 na araw na competition. From over 30 countries lang naman ang dadayo ho dito sa Pilipinas. At bukod sa pagiging world champions ni na Anders Moll at Christian Sorum, team, napakalaki or napakabigat ng credential, no? Napakabigat ng babanggain ng mga kalaban nila. Kasi naman, sila lamang po ang gold medalist ng Tokyo 2020. Hindi sponsored yun. Tokyo 2020 Olympics at FIVB 2022 Beach Volleyball World Champions din sila. No? Nung una silang nanalo dito nung last year, sa Doha, Qatar. Ito po yung first time na nagkaroon ng challenge event dito po sa Pro Tour natin. So ibig sabihin din sila yung inaugural champions. Yung Elite, di ba? Elite, Elite 16. Elite 16. Yun na yung mga lumalaban for the Olympic qualifiers, di ba? Tapos meron pa yung after yung mga World Championships na, you know. Kaya naman yung etong mga Norwegians natin, sila yung lumalabas na title favorites dito po sa men's division, no? Oo. So, eto, team, maraming mga susubok na patumbahin sina Moll at Sorum, no? Dahil meron tayong mga players from Sweden, sa Czech Republic, United States, Germany, Italy, Brazil, Poland at Netherlands na lahat ay nag-top 10 sa latest World Beach Volleyball rankings. Antindi ng labanan dito. Napakainit kasamang din. So, mainit na mainit. Pero eto pong si Moll at si Sorum, given na sila po yung best pair dito. Kasi nga, kumbaga, yung kanilang well-accomplished na. Yung accomplishments nila, yung success nila, talagang hindi na matitibag yan eh. Reigning Tokyo Olympic champion ka, reigning world champion ka pa. So talagang seeded ka
Diba? So, nandun na sila sa 16 na team sa main draw. Kasama nila doon sina Humbets, Ran Adilla at Jaron Requinton. At may 8 koponan pa na hahantayin from the qualifications featuring 32 hopefuls. Kasi no? 24 teams lahat yan eh. Eto team kung si Ran Abdilla at si Jaron Requinton, eto mga veterano na natin sa national team, pasok na sa main draw. Meron pang 2 pares ng mga Pinoy na lalaban naman sa qualifiers. So we are hoping na sana makapasok na para 3 pares ng Pinoy ang nandyan. Si James Buitrago at si Rancel Varga. Tsaka si Anthony Arbasto, tsaka si Alche Gupiteo, sila yung mga teams na lalaban sa qualifiers na magdadala ng ating Eto flag. team si Gupiteo tsaka si Rancel Varga, sila po ay magkakampi sa UST men's beach volleyball. Nakaka-champion lang sa UAAP. No? Pero samantala si Buitrago tsaka si Arbasto, mga taga-NU yan. Pero magkahiwalay sila ngayon. Yun nga magkahiwalay nga sila eh. No, syempre para at least 'di ba kumbaga maging siguro para maging balance or para mabigyan naman ng chance na magpare sila sa ibang mga players natin, no. So ito team samantala sa women's side team, ito medyo advantage for the other women's teams kasi wala yung mga reigning champions na sina Sarah Hughes at si Kelly Cheng ng US. And yung world champion si Eduarda Santos Lisboa, Duda. At si Ana Patricia Ramos ng Brazil. Wala pero sila. Andyan naman yung mga nandun din sa mga matataas na positions World number 7 Barbara Seixas at Carol Solberg ng Brazil. At saka si Shen Shuwei at si Xin Yixia ng China. World number 9. World number 9. Ito yung mga mga kilala talaga to sa Asian level, tong 2 player na to sa beach volleyball, kaya mabigat talaga. So gaya ng nangyari kay Requinton tsaka kay Abdilla sa men's, sa women's naman ang automatic na pumasok ko sa 16 team main draw sina Jen Eslapor at Diggs Rodriguez. Yes, pero si Sofia Pagara at Kylie Frogelia ay makikipagtuos pa dun sa 32 team qualifier. So dadaan pa sila dun sa sinasabi nating qualifier na gaganapin bukas. So doon 8 more teams will advance. So parehas po merong tig 24. Tig 24 ba? 24 teams. Kasi 16 tapos 8. So yun ang mangyayari doon. Tapos ito yung mga Japanese Olympians, si Miki Ishii at si Akiko Hasegawa ay yun din po yung ilan sa mga prominent names in beach volleyball na maglalaro dito sa Philippine leg ng World Beach Pro Tour Challenge. Tsaka Dennis, ito ang daming teams dito ang nakasama rin dun sa ibang bansa. Yung Australia, Switzerland, France, England, Portugal, China, Chile, Austria, Lithuania, Estonia, Switzerland, Oman, Thailand, Latvia, Japan, New Zealand, Israel, Spain, Turkey, Gambia, Morocco, Malaysia, Finland, Slovenia, Ukraine, at Slovakia. Ayan yung mga teams na kabilang. At sila po ay dumating na sa Pilipinas. No? Nandiyan na sila sa Nuvali. They are checking the courts. No? Tinitignan yung atmosphere. Acclimatization, kumbaga. Yes, acclimatization. Acclimatization. Ano na lang, kinakapa na lang adapting na lang. Adapting na. Basta andyan na sila. They are preparing for the 4-day tournament dahil napaka ganda ng lugar. Napakaganda po ng magiging laban dito. Very exciting team kasi nga world-class athletes, world-class beach volleyball players, bannered by Olympic champions, world champions, top-ranked players around the globe, no. Kumbaga talagang tagisan ito ng best of the best at magandang kasunod to team doon sa ginanap po sa atin na Volleyball Nations League. Kailan ba yun? July, no? Early July. So, kumbaga, meron tayong indoor volleyball na hinatid sa atin ng FIVB at ng PNBF. Pero ngayon, sinundan yan ng beach volleyball. So, what a way to end the year na napakaganda ng nangyari po sa ating hosting ng mga volleyball events dito sa Pilipinas. At for those volleyball fans, volleyball enthusiasts na gusto hong
ma-experience at Manood. mapanood ng live ang mga laban dito. Team, napakamura ng ticket. Oo, kung- Very affordable ho. At 100 pesos para sa mga Morning morning sessions. sessions. And 200 for the afternoon sessions. Grabe. No? At Abot kaya. yes, mabibili nyo ho ito no, sa ticketmax.ph. .ph, At meron ding on-site selling ng ticket bukas. Simula bukas ho. No, so Abang-abang na. abang-abang na no sa Mga mga volleyball sa mga, fans dyan. sa mga mahilig sa volleyball, kung gusto niyo namang maiba, nagsasawa na kayo sa indoor volleyball at gusto niyo namang masaksihan ang malupit na volleyball. action sa beach volleyball bumili na kayo. ng Subaybayan na ticket. nila. Yes, so, Minsan lang mangyari to yung ganitong beach volleyball pupunta sa atin. So, abangan na nila. yes, from November 30 to December 3 ng Napakaganda. 2023. Kaya naman, kukuha lang tayo ng break, team, at sa ating pagbabalik, meron tayong nakuhang interview with the Philippine Beach Volleyball Team Coach Joao Luciano Kyoday at ating pong alamin yung kanyang insights heading to this tournament. Sa pagbabalik po ng Spikers Spikers Net Net. after this some reminders. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano.
maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Coach, is it the same Pro Tour last year that we're going to be competing? Oh, it's different, right? This is a challenge. It's divided in three levels: Future, Challenge, and Elite 16. This is the best teams of the world that play that event. So the level is higher Compared last year. Yeah, this is the highest level of the beach volleyball in the world. Even more when they compete by the points. They fight for the points for the Olympics. So yeah, it's harder. Can we still say that we're the defending champions? No. Or is it No, I don't. It's different level of competition, but it's a Beach Pro 2 Futurist. So we are the last champion. But even if we go for a challenge event, it's still Beach Volleyball Pro 2, Beach Pro 2. So you can say, okay? yeah, that's the last Beach Pro 2. We was a champion, and then for the girls. Do we have the draw already, or we're still? Oh yeah, the draw used to be night before it start. Okay. They wait for the qualification, everything done with the qualification. They have the draw night before. How many teams we're going to face in our bracket? Well, it's gonna be 4 teams for bracket for pool. It's 24 teams in a men draw, and it's they play 6 pool. So it's gonna be first of the pool play against the last of the pool, the second with the third. The winner play. Who's the winner that match goes straight to the 8th finals, and the loser play. Who is loses out, who's win go to the next round. Okay. So how about the women's? How many pools do we have, and how many? Same for men's and women in the same. 30. How many did you say for the men's? It's a 24 teams in the men draw and 32 in the qualification. Okay. Same with the women's. Yeah, same thing. Okay. Same thing for both. Okay. So do you look forward with this new challenge? I think it's the most important thing is the challenge. It's the most important is to introduce for the volleyball world in the Philippines the high level of the beach volleyball. I think this is the most important. You know, beside that, of course, we try to do the best we can, but we know like it's gonna be hard. But I think the most important for this event is how the PMVF and Ayala do that facility there in Valley. This is for all the process is going to be so important, much more than the result we're going to have it, right? This is the most important thing. I mean, it's a mark. After that facility, we're going to have another story in 1 year that we have now. So that's going to be the first big step for the beach volleyball league in high level in the Asian, and be compete international against others. Fight for the Olympics. This is the first step. What can you say about our men's and women's team? They are new. Yeah, I think we've been trained the whole years. I think we have a lot of improvement, and I think we already shows that in the Asian Games. For the men's, we have we can play volleyball in the same level anywhere in the world they play, but say if we're gonna win or lose, it's hard to say. But we're gonna play, we're gonna compete, and we hope we can play the best we can play. That's I already gonna be happy about it, and see what we can get it, for that.
Okay. Coach, we have new players, right? So Yeah. do you think they can play the same level with our previous players that are no Yeah, I think the girls is a recycle now, right? So we have like a change by the players that went to play indoor, and we always think about to building something, right? And I think we have Deitch and Jane that has experience before as a team in Subi. Jane was in the first half of the year focused on her student to graduate and all of that. She come back now, so that team for sure can keep the same level of others. And we have a very young team that is be able to compete under 21 last year, but is always learning stuff. You know, they play in Asian games. They was able to win match against others. Play same level with Thailand that be playing the World Tour. So this is already great. So I think, of course, with the experienced player that we lose to indoor, we would be stronger. But we building the best we can for what we have. Thank you, Coach. Thank you. Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At iyan nga po, napakinggan natin si Philippine Beach Volleyball Team Head Coach Joao Luciano Quioday sa magiging preparation ng ating bansa para po dito sa Beach Pro Tour, mga kaibigan. Malapit na. Bukas na agad. Again, tomorrow po, November 30 hanggang December 3, 2023. This will be a 4-day event. World Volleyball po ang may ano nito, ang may sanction nito, ang FIVB at ang PNVF, no? At gaya ng sinabi ho natin, there are more than 30 countries ang magtatagisan sa sand court, led by the Olympic champions and the world champions, Anders Small and Christian Sorum sa men's division. Pero let's pray and let's support our Filipino beach volleyball players, James Boitrago, Ransel Varga, Anthony Arbasto, Alchi Gopiteo, and si Jen S. Lapor, Florimel Rodriguez, Sofia Pagara, Kylem Progella, at si Jaron Requenton at si Ranran Abdilla, of course, dahil sila po ay pasok na doon sa 16 team. Sana malayo-layo ang ating marating dito. Mabigat at hindi ganun hindi ganun kadali yung magiging laban, but bilog ang bola in any sport, no? Pero na lang sa mga sport na walang bola, yung mga combat games. Pero ano yan, kaya yan. Tsaka hometown turf. Home turf. Home suporta advantage ng mga ng mga Pinoy ang kailangan ng ating mga players dito. Kaya, so yung mga malapit lang dun, panoorin nyo na. Oo, Mura yung ticket, 100 at 200 lang. Ulitin natin, saan mabibili yan? Sa ticketmax.ph. 100 yung morning sessions, tapos 200. yung afternoon sessions. Tapos 200. meron ding on-site selling ng mga tickets starting tomorrow. Yun. So, yan. So we'll take a short break again. At sa ating pagbabalik, ito na yung PNVF Challenge Cup and other beach volleyball pa rin naman dito naman sa UAAP at as well yung PVL natin sa pagbabalik po ng Spikers Net. Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Ito po si Senator Francis Tol Tolentino. Maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga tol. Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ang ating oras, 10:31 ng umaga. Ito pa rin po ang Spikers Net with yours truly, Dennis Hilanga at Timothy Tapales. No, bakit natatawa ka, Ma'am Rox, ha? Masyado Mukhang may naiisip ka. mainit masyado si Manong Rox. Hindi, masaya si Ma'am Rox kasi nanalo yung kanyang paboritong kuponan. Chocomucho? Chocomucho ba? Oo, Favorite niya? O Chocomucho, Creamline? Chocomucho. O Creamline? Chocomucho. Creamline! Creamline. Oo, unbeaten. Oo, yan. Mamaya. Sabihin sa akin, Chocomucho siya na ako nakaraan. Okay lang yun, sister team naman eh. Basta ako team, may kilala ko, favorite niya talaga Petrogas. All out supporter yun. Si Mika. Shout out natin yan. Kay Mika Allen, go. So ito muna tayo sa PNBF Challenge Cup, mga kaibigan. Ito kasi, ang UST, ang ganda ng program ng UST dito sa beach volleyball, tsaka dito. Sa volleyball. Unleashed Lethal Weapon. Tapos tinalo ho nila yung Signal. Sa men's College of St. Benil para po ang CSB tinalo nila naman ang UP. Sa women's naman yun. Dahil ang men's tinalo nila ang Signal. Dahil itong sa Signal upset ito, pinaunahan ni Josh Ibanez na 5'6" lang. Okay. Grabe, 5'6" yung player na yun at pinangunahan niya yung upset dun sa Signal HC Spikers score na 20-25, 25-22, 25-22, 19-25, 15-13. So, ibig sabihin, they were down one set tapos nanguna sila ng dalawang set. Then natay sa ika-apat na set. Pero sa huling set, they were the ones who ruled doon sa huling set. Ito nga. Sino ang nag-MVP? Si Ibanez din. Dahil magaling talaga si MVP. Rookie MVP ng season 85 lang naman kasi yan. Si Josh Ibanez. Kaya naman talagang dinala niya na dito sa PNB. Alam mo, maganda tong PNBF Challenge Cup. Ano rin to, Tim, Pre-season tournament din to. Kasi patapos na yung basketball natin. Mamaya pala, game 1 ng UP Finals. And Lasal sa men's basketball. So after nyan, second semester sport na tayo. Yung highlight natin, ang volleyball. Kaya maganda for this, itong PNBF Challenge Cup. Sa women's side naman, ang back-to-back NCAA champion na CSB Lady Blazers. 81 minutes lang ang kinailangan para biguin ang University of the Philippines. At kumpletuhin, team, Diyos ko, napakalupit. 16 team women's division. Parang wala silang talo. Walang talo talaga ang CSB dito sa sa competition na to. Talagang dominante sa panalo nila. 25-18, 25-18, 25-13. Hindi man lamang nakarating ng 20 points yung kalaban nila dito sa finals. Talagang makita mo yung offense and defense gumagana dito sa CSB. Ayan. Yes, so ito team yung mga individual awardees naman natin, si Josh Ibanez, MVP natin, pero siya rin yung tinanghal na first best outside hitter. At sinamahan niya ang kanyang kakampi na si Ray Miguel De Vega bilang second best outside hitter. Si Edlin Paul Colinares ang second best middle blocker at si Sherwin Umandal ang best opposite spiker doon po sa super team. Ang kumukumpleto naman sa men's awardees, sa 20 teams kasi yung naglaban-laban dito, si JP Bugawan, first middle blocker, si Manuel Sumangid, ang best libero ng Signal. At si Jerome Lopez ang best setter ng bronze medalist na VNS Acerets. Iba na pala pangalan ng BNS. Ito BNS 1 Alicia to, di ba? Parang ganun BNS, tama ba? BNS 1 Alicia, parang ganun. BNS pero ng iba na Acerets. Iba na yung binibit-bit nilang pangalan. So sa women's competition team, sino naman ang mga individual awardees natin? Sa women's competition naman, ang best outside hitter at most valuable player naman ay si Waylin Stock, habang si Samantha Nolasco ay ang first middle blocker. Samantala si Shanae Basarte, best setter, at si Fiona Gatigan, best libero naman. Si Nina Itang, second best middle blocker. Stephanie Bustrillo, best opposite spiker. Ala pa si Leia Rizel Tapang, second best opposite second best outside hitter. Yun yung mga nanalo ng awards dito sa women's side naman ng competition. Ang bronze medalist natin, wag nating kalimutan, BNS Aceret. Tinalo nila yung NU para makuha yung bronze sa men's division. Samantala, Letran, tinalo ang Philippine Air Force para sa third bronze place sa women's competition. So, ayan po ang
Mga kaganapan sa PNVF Challenge Cup. So sinimulan natin, meron tayong Shakey's Super League no na preseason championship. Tapos sinundan ng PNVF. halos sumabay yung PNVF Challenge Cup. So magandang magandang fine-tuning, kumbaga. Fine-tuning. Nice. That's the word. Oo. Team, no? Fine-tuning. Oo. No, kumbaga, tsaka kung gusto nila mag-upholster ng kanilang mga kanilang mga lineup, no. Maganda yan kasi nakakita na nila kung sino yung mga pwedeng makalaban nila ng husto, ng matindi. Pagdating po ng UAAP or at ng NCAA. NCAA season 86 and season 99 ng respective leagues natin sa Collegiate. collegiate volleyball natin. So, yan ang ilan sa mga kaganapan dyan. Let's go to PVL naman, team, no? Ito. Inaabangan Mainit talaga mga kupunan dito ho sa Premier Volleyball League. Unahin na natin yung Farm Fresh versus Galleries. Kung saan itong Pakita nga natin, Ma'am Rox, kung pwede yung yung scores. Kung saan naig nga ang Farm Fresh dito sa loob ng 4 na set. 25-10, 25-18, 24-26, 25-16. Ayan yung score ng Farm Fresh kontra Galleries High Riser. So ibig sabihin, Galleries wala pa ring panalo. Samantalang Farm Fresh nakuha na ng 2 panalo dito sa Premier Volleyball League. Yes, so ang naging best player natin sa Farm Fresh versus Galleries, si Kate Santiago with 14 points, 12 attacks, and 2 blocks. And though eliminated na ang Farm Fresh at 2-8, pero magandang magandang panalo yan heading to their last game kasi 12 teams to, so tigi 11 na laban lang ho lahat ng mga kuponan natin dito. So halos lahat naman, no? Patapos na rin yung isang games na lang ang natitira, isang game na lang natitira for each team, no? So ayun. PVL, Creamline versus Cheritigo naman. Pakita natin ito. Ito yung magandang laban kasi 1-3. Yung winning streak ng Cheritigo at 7 ata to ay naputol. Kasi nga natalo sila sa Creamline. Kaya yung Creamline naman unbeaten at 9 games. No, kaya naman tuwan-tuwa si Ma'am Rox. Pakita natin ang scorecards diyan. Yung Creamline ayun yung mga score. 3-1 din. 25-22, 24-26, 25-20, 25-16. Ayan yes, yung in mga favor of the Creamline Cool Smashers. Mga kaibigan, 9-0. Best player of the game, ang birthday girl. Yes, kaya talaga kinikilig-kilig pa si Ma'am Rox kay Gemma, kay Maring Gemma Galanza. Pati rin si Gemma kinikilig din. 16 points, built on 13 attacks, 2 blocks and an ace. Samahan mo pa yan ng 18 excellent digs. Happy birthday talaga for Gemma Galanza. 27th birthday niya kahapon, no? At very fitting gift dahil nanalo yung kanyang koponan. It was an all-around game para sa kanya. Talagang ganado, syempre birthday mo di ba? Talagang pakitang gilas ka dyan. Against a top team pa yun. And yung last game na Chocomucho versus Jerflor. Ang Chocomucho na favorite ni Roxanne. Ang Chocomucho, no? Cruise to their 9th straight win for a 9-1 record. Still in second place behind their sister team Creamline. Ang Jerflor naman, Bokya at 0-9. No? At yun, pare silang 0-9 pa ng Galleries. Ito, ang score niyan, team. 25-16, 25-17, 25-11. Grabe. Alam mo, hindi ko alam kung ano nangyari dito sa Chocomucho. Yung mga nakalipas nilang conferences, medyo unsteady sila eh. Diba? Inconsistent yung nagiging laro. Pero ngayon, ang ganda ng ipinapakita. Netong Chocomucho, very consistent, yung kanilang playmaking, yung depensa, no? At alam talaga kung saan dadala ni Boss D na Wong yung yung bola. Favorite ni Roxanne din yan si Boss D. Palupit, yes. Ayan, nakita niyo, panalo sila. Best player of the game, Bea De Leon Bea De Leon. Yes, Bea De Leon, 13.6 attacks, 5 blocks, 2 aces, no? Ayan. All around game din, both offense and defense. Ang ganda pinakita ni Bea De Leon dito. Yan, so at dahil dyan, silipin natin ang team standings. Creamline at number 1, 9-0. Number 2, Chocomucho, 9-1.
Pangatlo ang Cherry Tigo 8-2, Signal HD Spikers 7-3, Petrogas 6-4, PLDT 5-4, Akari 5-5, F2 Logistics 4-6, NX LEDs 3-7, Farm Fresh 2-8, Gallery 0-9, and Jervlor 0-9. So, pasok na ho sa Final Four, sa semifinals ang Creamline, Chocomucho, and Cherry Tigo. Ang Signal ay nasa number 4 with 7-3, pero pwede pa silang hatakin ng PLDT. Ng, teka lang 8, 7. Ang PLDT kasi, di na kaya, ang pinakamaraming panalo na lang nila na kaya dito, team, is ang Petrogas ang kayang humawil Signal. kasi ang PLDT 5-4 So, 5-4, kung may panalo man nila yung last 2 games nila, magiging 7-4 sila. Pwede pa. Pwede pa yung PLDT kasi 5-4 lang sila So, kung manalo sila ng 2 beses, magiging 7-4. Tapos kailangan matalo pa yung mga teams na yung nasa Petrogas 6-4 Oo. So, Signal, Petrogas, PLDT. Sila pa yung sila yung mga dito. virtually pwede pang makahabol talaga. At dahil dyan, may mga matches tayo bukas kasamang Dennis. So, kung saan ang November 30 games natin nagaganapin sa Phil Sports Arena sa 2 p.m. match, it's Galleries Tower High Risers against Jervlor Defenders. Panigurado, meron ng manalo dun sa mga wala pa ring panalo na team dito. Oo. Sa 4 p.m. match naman, it's the Creamline Cool Smashers against the Akari Chargers. Habang sa 6 p.m. match, it's the F2 Logistics Cargo Movers versus the PLDT High Speed Hitters. Sila yung mga maglalaban-laban bukas. Tapos ang last game na out of town on December 2 sa Iloilo, NX LED and Next LED, Chameleons at yung Farm Fresh Foxies. Tapos Cherry Tigo at Chocomucho. Ito magandang laban. Yan yung sinasabi ko kanina, team na hindi pa naglalaban, yung Cherry Tigo at Chocomucho. Yan. Kasi pwedeng kung manalo ang Cherry Tigo dito, mahila nila yung Chocomucho pababa. Tapos last playing date on December 5, pero saka na natin sabihin. Yung, hindi, Tuesday pala to. Jervlor, Signal, Galleries, Creamline, tapos, eto team, important games. Oo. Dahil kailangan nilang manalo dito sa mga games na to. Yung Signal, PLDT at saka yung Petrogas. Lalo yung PLDT. Yung PLDT. Naghahabol sila sa standings. Yes. So, yan po ang mga happenings in the PVL. So, before we take our last break ng ating programa, dumako naman tayo sa beach volleyball. Beach volleyball ulit po. Pero ano naman ito UAAP. Season 86 Collegiate Beach Volleyball. Kasi natapos na ho yan kagabi. Diyan sa Sands SM by the Bay. At nananatiling walang tumitibag dito po sa University of Santo Tomas. Sila pa rin talaga. Sila pa rin ang kampiyon. Napanatili nila sa Espanya ang corona ng beach volleyball. Both in men and women's divisions. Courtesy of tournament MVP Jen Eslapor at Sofia Pagara sa women's Tiger Jans. At kinumpleto nila ang 6 feet sa women's division with a 21-10, 21-17 conquest of Honey Grace Cordero and Clay Oril Llaneda ng National University. Samantala, sa men's division, ganun din ho yung ginawa ng MVP na si Alchigo Piteo at Ransel Varga. Both national team members natin na magkanina, sinasabi natin maglalaro sila sa World Volleyball Beach Pro Tour. So yan. Kanila pong binigo. Yung kanilang magiging kasama din sa national team na si James Buitrago. Pero hindi si Alex Ryan. 21-15 and 24-22. Dikit yung second set umabot in to, 3 set points. 3 match points yung inabot. At kanila pong nakuha yung kampyonato sa men's beach volleyball for the 5th straight year. So talagang napakatindi ng ipinakita ng UST dito. Overall, ang UST ay nakakuha na ng 9 women's crown at 8 men's titles dito po sa beach volleyball. So, napakalupit. Ang ganda ng programa nila. Ang ganda ang program talaga ng UST sa beach volleyball. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit sila rin yung pinagkukunan ng mga national team pools members natin, ng members natin, Kasi talagang maganda. Hindi na team, hindi na para lumayo pa tayo kasi si Rondina, product ng UST, member ng ating national team before ng beach volleyball before she returned to indoor volleyball. So, yan ho. Again, it's UST winning both beach volleyball tournaments dito sa UAAP Season 86 Beach Volleyball
competition. Ang third place yata dito ay ang FEU. Ay tama hindi. Tama. FEU Lady Tamaraws, tinalo nila yung UP sa women's volleyball para sa kanilang first podium finish since 2017. Samantala, yung FEU Tamaraws sa lalaki naman ang nag third place din, no? Beating the Blue Eagles, dati na yung Blue Eagles. First podium finish naman ng men's team since 2019. So, ayun, pare-parehas pala ang mga naging dito team. Ang mga naging podium finishers, no. Ang champion natin UST, ang first runner up is NU at yung third placer natin ang FEU in both divisions. So, ayan. So, we'll take a very quick break lang ulit, Ma'am Rox, sa ating pagbabalik international news naman ng ating susubaybayan. Yes. Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin na ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Simulan ng mag-cheer. Your favorite volleyball teams are here. Spikers Net. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At nagbabalik tayo dito sa Spikers Net sa Radio Pilipinas 918 AM. So tungo naman po tayo ngayon sa international news kung saan ang bidding process ng inaugural FIVB Volleyball Girls and Boys Under-17 World Championships ay nagbukas na. Pinasayahan nga ng FIVB ang launching ng bidding process ng inaugural edition ng FIVB Volleyball Girls and Boys Under-17 Championships na magaganap sa between August 1 to 31, 2024. Sabihin next year na po yun. At yung mga interesadong host ay welcome na mag-submit ng kanilang application sa December 8 hanggang December 8, 2023. So they only have like 9 days to go para dito kung gusto niyo yung mga host ng competition nito. Itong prestigious tournament nito ay magaganap every 2 years with a total of 16 teams per gender sa loob ng 8 araw na laro. 56 games ang malalive stream sa YouTube
account ng Volleyball World at yung competition nga ito ay pagpupuntahan na ng mga talented young volleyball players sa isang world-class competition. Tapos ang mga teams dito, 1 quota space will be allocated syempre dun sa host team. Tapos 3 quota places dun available per Continental Confederation, habang yung mga natitira ay mag-qualify via respective age group Continental Championships na ginanap ngayong 2023. Ayan. Para sa mga interesadong mag-host nito ng Volleyball Championship dito, ng World Championship Under 17, Under 18, pwede silang mag-submit sa FIVB ng kanilang aplikasyon. At yun nga. Tumungo naman tayo sa isa pang World Championship. Kasi di ba, Dennis, nung andun tayo sa VNL, merong balita na parang may binanggit na mag-host, na magbibid ang Pilipinas na mag-host ng yung World Championship sa 2025. Oo, at ang isa pala sa mga kalaban natin dito ang Thailand. Oo. Dahil ito ang Thailand, magpupursige rin na mag-host ng FIVB Women's World Championship sa gaganapin na 2025. Dahil nga, ito nga, inanunsyo nila nung nagpunta ang FIVB sa Thailand, sa TVA, kung saan yun yung gusto nilang maganap. Pero bukod doon, meron ding mga usapan ang naganap dito na sa ibang Southeast Asian countries katulad ng Philippines, Indonesia at Vietnam na mag-jointly host kasama ang Thailand, dahil nga itong FIVB competition na to na Women's World Championship, marami ng teams dito, magkakaroon ng 32 qualified teams. Kaya kung ang nasa isip ng Thailand hindi nila kakayanin na sila lang yung mag-host dito. So ang sabi dito, they planned to enter talks nga sa iba't ibang Southeast Asian countries para pursige itong competition nito. Ang co-hosting ng 2025 FIVB Volleyball Women's World Championship ay posible sa Southeast Asia dahil ito nga, yung volleyball mas sumisikat at mas lumalaki na dito sa Southeast Asia, at yun nga, yung support and popularity ng mga bansa tulad ng Pilipinas, ng Thailand at ng Indonesia at ng Vietnam andun talaga. Kaya yun din yung isa pang napag-usapan dito sa volleyball competition na ito. Ayun lamang, Dennis, ang mga natin dito sa araw na ito. Naku, matindi yung bidding pala ng Thailand kasi powerhouse yan eh. Tsaka kilala talaga yung Thailand pagdating sa volleyball team kasi not just in Southeast Asia, maging but sa world. Asia, kasing world, 'di ba nakakapasok sila sa mga top World tier talaga na mga Oo. world competition. So malupit yung nagiging Labanan ng bidding process for for those teams pero kung for those countries. Pero kung papayag naman ng co-hosting, okay lang co-hosting, naman. gaya ng nangyari sa FIBA World Cup, di ba? Tri-City yun Tri-City. Pero ito kasi team, itong FIBB na to, medyo matagal pa siya, 2025 pa. Though, kaya naman siguro kasi we hosted the VNL twice, di ba? 2 straight years yun. Maganda yung reception ng mga fans. Isa rin yun sa mga nagiging consideration siguro ng FIVB in hosting such kinds of tournament. Anyway, matagal pa naman yan, team. At let's see kung makukuha ng Pilipinas yung magiging hosting bidding, ng 2025 World Championships. Maganda kung mag-aaroon ng... Kasi kung matutuloy yung World Championship sa Pilipinas, this will be the first time na makakapasok ulit after 50 years ata. Yes, parang binanggit yun nung 50 years press yung conference. Pilipinas via automatic qualification kasi magiging host tayo. Pero kalaban mo Thailand sa bidding Pero bahala na ang PNBF dyan muna. 2025. Kaya yan. So yun. Before we end, baka may gusto kang mga i-update lang. Gusto ko lang anyayahan muli ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa Radio Pilipinas na subaybayan ang Headline Sports tuwing Monday to Friday 8 a.m. to 10 a.m. at ang Sports News Roundup tuwing alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon. At syempre, binabati ko pala ang aking mga magulang, si Mama Arnita Pales at si Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo. At yung mga kasamahan ng aking nanay sa Marikina City Health Center, yung mga kasama niyang nurse doon sa
City Health. Yes. Hello po sa inyo. Hello, Isang Tita Arnie. hello po sa inyo. Magandang araw sa inyo. And syempre, binabati ko ulit yung mga coach namin sa production. Lapit sa na ang dance contest. Si Good luck to all divisions dito po sa PBS. Oo. Christmas party. Yes, so December 14. Hello sa kay Coach Eman at saka kay Coach Syra. Good morning sa inyo. Hi lang sa aking Mrs. Jamel. Love you. Tsaka PBA Games po. Radyo Pilipinas Sports. Mamaya may PBA Games live coverage po tayo. So, ayan, magkita-kita po tayo until next week dito lang po sa Spikers Net. I am Dennis Hilanga and Timothy Tapales, my partner. At maraming salamat Ma'am Rox, Ma'am Nida, sa ating pong mga nakasama sa Master Control, and to our friends in Malolos Transmitter. Maraming salamat po. Until next week, maraming salamat po. Enjoy the rest of your Wednesday. Time to celebrate kulturang Pinoy.